Hi guys, this is Chris TVPH. Good morning, good afternoon, and good evening. Today vlog is magkokomento tayo sa nangyari sa Senado. Yung nangyaring incident kay Senator Bato. Yung nangyaring yung kikidnapin na naman nila si Senator Bato. But before that, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel para magganahan po ako mag-political vlog pa. Gumawa ng mga content. Okay. Ito po yung mababaw na opinion ko lamang sa political, sa politics, sa nangyayari sa bansa natin. Ito yung mababaw na opinion ko to. Hindi ako nagmamarunong, hindi ako nagmamatalinuhan. I'm not smart about the politics. Pero isi-share ko po sa inyo ang aking mababaw na opinion. Mababaw na opinion. Yung nangyari kay Senator Bato, kasi another kidnapping na naman ang gagawin nila, 'di ba? Parang nakakatawa na ang sistema ng justice system natin. Kumbaga, yung against sa mga Duterte, kaliwat kanan silang nagsisinungaling. Kahit na meron ng ebidensya, may video, alam mo 'yon, yung may nagpapatunay na kidnapping ang gagawin nila kay Senator Bato, 'di ba? Yung dala-dala ni Trillanes na peking warrant from ICC. Diba? Kumbaga, obvious na yung ginagawa nila. Pero, mabibilib ka kasi nga, talagang pinaninindigan nila yung kasinungalingan nila. Nakaka-amaze, guys. Nakaka-amaze. Parang silent martial law na tayo. Yung justice system natin parang silent martial law na yung nangyari sa panahon ng tatay ni Marcos. Kasi guys, alam nyo, nung panahon tatay ni Marcos, ganito yung ginagawa nila. Kapag against sa kanila, pinapatahimik talaga nila. Yes, pinapatahimik talaga nila. Yung kumbaga is, dati nga, yung experience ko, yung teacher, dinukot na lang ng mga sundalo eh. Kasi against siya sa mga Marcos eh. Against siya sa mga Marcos, dinukot talaga siya. Tapos hindi na nakabalik. Hanggang ngayon, ewan ko kung buhay ba siya or wala na. Kasi pinatahimik ng Marcos yun eh. Kasi nga against sa kanila. Ganon, yung nangyayari noon, nangyayari ngayon. 'Di ba? Malinaw na walang jurisdiction ang ICC sa bansa natin. Kung ang Interpol meron ng warrant sila kay Bato, dapat yung sinasabi nga ng mga lawyer, 'di ba? Yung mga lawyer ni Attorney Panelo, 'di ba, dapat dalhin nila sa local court. Tapos ang local court ang magde-decide kung valid ba yung warrant na yon. Kung okay na, sige, damputin niyo si Bato, bigyan ng local warrant galing sa court natin yung warrant, 'di ba? 'Yun ang paliwanag. Kahit na simpleng tao katulad ko, naiintindihan ko yung due process eh. Ang nakakatakot lang, eto si Trillanes, yung sa NBI, Matibag. Si Matibag ba yun? Putang ina, hindi ko kasi kilala yung hayop na yun eh. Ubod ng sinungaling, di ba? Yung sila, binabaluktot talaga nila ang due process. Kumbaga, inaano nila na inutusan sila ni Bangag, tapos susundin na nila kahit na wala ng due process. 'Di ba? Parang ang nakakaano lang is may mga matatalino pa tayong attorney at mga senador na sumusunod sa batas. 'Di ba? Ganun eh. Kasi guys, alam niyo kung nangyayari to kay Senator Bato, pwede rin tong mangyari sa mga ordinaryong Pilipino na hindi nila makukuha yung due process sa batas. Kung baga, pwede palang i-bend ang law, ang batas, pwedeng i-bend ang batas, di ba? Kaya nakakabahala to. Buti na lang nagpalit na ng Senate President kasi nga una-una si Senator Cayetano, makadiyos, 'di ba? Makadiyos.
Tapos attorney pa, alam ang batas. Unlike kay Tito Soto, tangina walang alam. 'Di ba? Walang alam. Kahit na inutos na ng Supreme Court kung ano ang dapat gawin sa impeachment, biniben at hindi niya naiintindihan. 'Di ba? Kaya kapag pag nagpatuloy ang sistemang baluktot, wala, masisira ang justice system ng Pilipinas. Totoo yan. Hanggat si Marcos nakaupo, ganito ang sistema ng justice natin. Ganito ang sistema. Kung baga, nangyayari yan sa mga government official natin, pwede rin yan mangyari sa mga ordinaryong Pilipino. 'Di ba? Yun yung nakakatakot doon. Ang daming problema ng bansa natin. Ang daming problema. Bakit hindi unahin ng mga yun ang pangangailangan ng tao? Bakit ang impeachment ang inuuna nila? Bakit ang mga Duterte ang kailangan nilang unahin? Hindi yung pangangailangan ng taong bayan. Ang bansa natin, lugmok na, imbes na pasulong tayo, paurong tayo. Diba? Walang mga matitinong project na napapakinabangan ng Pilipinas. Ang PhilHealth, ang medical, ang health, ano ba tawag doon? Medical health natin, ay, ang gara ng sistema. Diba? Tapos ang taas ng tax, ang VAT, ang taas. Si Recto, pahirap pang baka ng ina, diba? Ang daming pwedeng asikasuhin na ayusin sa bansa natin. Bakit hindi nila yun ang inaasikaso? Bakit ang impeachment ni BP Sara ang inaasikaso nila? Ganun ba katakot itong mga kumakalaban sa mga Duterte na ayaw nilang maupo si BP Sara sa 2028? Ganyan sila katakot? 'Di ba? Kasi takot 'yan eh. Takot 'yan kasi yung 18 Marines ayaw nilang hindi nila binibigyan pansin. Kumbaga nga sa ibang bansa nga rumors pa lang, gossip pa lang na nagkorap ang ganito, ganyan iniimbestigahan. Tapos binibitay. 'Di ba? Binibitay o kaya pinapahiya in public yung politician na nagkorap. 'Di ba? Sa atin meron ng 18 Marines na witness. Pero wala pa rin silang ginagawa. Sana, etong nagpalit na ng liderato sa Senado, sana mabigyan pansin na tong 18 Marines. 'Di ba? Para naman magkaroon tayo ng justice sa kaban ng bayan na ninakaw ng mga walang yung magnanakaw na congressman, si Bangag, di umano, 'di ba? Dapat para magkaroon tayo ng justice, nagsalita na si Remulla. Unang nagsalita, Saldico. Tapos si Remulla. Tapos 18 Marines. Tapos hindi pa rin sila paniniwalaan. Diba? Tapos si Boying, baluktot din ang utak. Talagang mamumura mo talaga sila eh. Mamumura mo talaga sila. Saan ka nakakita? Tapos na yung investigasyon sa kanya. Kung baga sinuspend niya na yung Sergeant at Arms sa Senado. Tapos yung si Matibag, yung ng NBI, yun pa yung maglilid ng investigation. Ang NBI nga ang nasa loob ng Senado kasama sa mga nagpaputok. Tapos yung Sergeant at Arms lang yung sinuspinde, wala pang sahod. Hindi, si Boying parang kasi nga, dun sa 18 Marines, di umano, kasama siya sa nabigyan ng maleta, di umano. Kaya ba ganito yung attitude ni Boying Remulla? Naggalit na galit siya sa nangyari at sa mga senators siya nagagalit. 'Di ba? Hindi siya galit sa NBI, hindi siya galit sa PNP na nandoon, isang katutak. Mantakin mo, isang tao lang ang kailangan mong huliin, isang katutak na pulis nandoon. May Marine, may NBI. Isang tao lang ang iyong tapos na pa kayo, na takasan pa kayo at nakaboto pa si Senator Bato. Tapos sabi, duwag daw, ganyan. Putang ina nyo,
Hindi naman tinatakasan ni Senator Bato yung mga PNP, yung NBI. Ang tinatakasan niya, yung maling process ng warrant na galing sa dayuhan. Na pilit inaano ni Trillanes. Putang ina to si Trillanes. Alam mo to, dapat to si Trillanes, maano na to eh. Mawala na to sa landas ng ano eh, ng politika eh. Kasi ano siya, para siyang pamanggulo ba? 'Di ba? Para siyang tae na pag nilagay mo sa isang mga ngamoy, yan si Trillanes talaga. Mapapamura ka talaga sa nangyayari sa Pilipinas eh. Kasi ang daming nagbe-bend the law, 'di ba? Tapos yung ibang senators na nanahimik. Hinahayaan lang nila yung mga nangyayari nung nangyari sa Senado. Hinahayaan lang nila tapos magmamalinis-malinis. Yan ang mahirap sa ibang tao eh. Yung mahilig ka magmalinis, nililinis mo lang yung sarili mo, inaano mo lang, yung pinapakita mo ba na inosente ka, pero hindi naman inosente. Diba? Yun eh. Kasi, guys, tayong mga Pilipino, dapat mamulat na talaga tayo. Etong mga karakas ng ibang politician na nagmamalinis, nagbabanal-banalan, dapat ito tuldukan na talaga ang karir nila sa politika, tuldukan na natin. Kasi kapag inupo pa natin yung mga klaseng ganyang mga trapo, mga banal-banalan, mga linis-linisan na mga politika at walang alam sa batas, masisira ang bansa natin. Pagtatawanan tayo ng iba't ibang bansa. Mantakin mo guys, yung ibang bansa, progresibo na. Ang bansa natin, ang dahil kay Marcos, lugmok, sira ang justice system. Ang dayuhan ang nagpapalakad ng justice system natin. Hindi nakikinig yung ibang kaalyado ni Marcos sa Supreme Court. Diba? Kaya tayo sa 2028, wag na natin silang paupuin. Wag na natin paupuin. Ang ipupo natin yung may alam sa batas. Yung matino. Yung may concern sa bansa natin, yung may concern sa future ng mga bata natin, mga anak natin, yung may concern sa tiyan natin, sa kumakalam na tiyan natin, hindi yung may concern sa bulsa nila, may concern sa pagbili ng mga ari-arian sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Huwag na natin silang bigyan ng place sa gobyerno natin, guys. Maging matalino tayo sa pagboto. Yung mga corrupt, yung mga pumirma sa impeachment, tandaan natin mga yan, tuldukan na ang mga karir nila sa politika. Tama na yung pagpapahirap, yumaman na yung mga buhayang yan, yumaman na sobra-sobra sila dahil sa kaban ng bayan na dapat ang taong bayan ang nakikinabang. Pero ang mga bulsa nila at pamilya nila ang nakikinabang sa pinaghirapan natin. Tama na guys. Magising na tayo talaga. Magising na tayo. This is Christy BPH. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel to help me to grow. Bye!